Tumingala ako sa kanya. I do, I guess. Mahinang sabi ko habang nakatingin sa ibaba. Okay, Claire. Mr. Francisco is a good guy. Pero hanggang ngayon, hindi pa siya nakakarelasyon. At least iyon ang sinabi ng mga tabloid. Napag-uusapan niyo ba iyon? No. Are you mad? He is my boss. I'm just his personal assistant. He can't fall for me. Okay. Now you're being insane. You are beautiful, smart, caring. Sinong lalaki ang hindi magkagusto sa iyo? Okay. Keep all this aside. Why did you come here? I wanted to know whether Mr. Francisco is back. My boss wanted to have an urgent meeting with him and all the other marketing employees. Tatanungin ko siya at aayusin iyon. Tumango ako habang iniisip ang schedule ni Martin for today. Sige, mail me the schedule. Aalis na ako ngayon. Pero tandaan mo, hindi pa tapos ang usapan natin. Ngumiti at tumango ako kay Natalie. I was checking the expense file Martin told me to go through. Tapos biglang sumulpot si Max in front of my table. Hey beautiful. Bahagya siyang yumuko. Hi Max. Kumusta ka ngayon? Ngumiti ako sa kanya. Si Max ay isang empleyado ng Francisco Clothing sa purchase department. Siya ay isang magandang lalaki. Maganda ang ugali. Tinanong niya ako kung gusto kong lumabas na kasama siya mula noong nakaraang linggo pa. He seems like a good guy. Pero kung ano man ang nangyari sa amin ni Caleb, ayaw kong magaya yun. O baka naman medyo nagkaroon ako ng feelings para sa boss ko. So formal, Claire. Now, I'm your friend, right? Sa ngayon, personal assistant lang ako ni Mr. Francisco. So what are you here for? Sabi ko sa nang aasar sa kanya. Well, if that's the case, I'm here for asking you na naisip ko na ba ang date natin? I did. And I have concluded that I'm sorry. But right now, I can't date you or anyone else for that matter. Alright. I really don't know about your past, but I am asking for just one dinner. After that, if you decide to be just friend, I will be okay with it. No pressure. Nag-isip ako ng ilang minuto. Anong masama sa isang dinner? And think about my feelings about my boss. I'm sure temporary infatuation lang iyon. Hindi ito maaaring maging konkreto. Isa pa. May bihirang pagkakataon na mararamdaman din ito ni Martin. Ang parehong bagay tungkol sa akin. Sigurado ako tuluyan na niyang nakakalimutan ang halik. Okay. Pero isang dinner na. Tinagilid ko ng kaunti ang ulo ko at binigyan siya ng maliit na ngiti. Salamat. Sinisigurado kong magiging masaya ka. Ngumiti ako at tumango. Kailan at saan? How about tonight? There's this amazing place with the most amazing Mexican menu. Wait, gusto mo ba ng Mexican? Yes, I do. Sounds good to me. Sige, sunduin kita mamayang alas 7. I-text mo sa akin ang address mo. Okay. Sagot ko sa kanya. Okay. See you later. Sagot ni Max sa akin. No problem. Sabi ko at pumunta na sa opisina ni Martin para ibigay sa kanya ang file na hinihingi niya. Pwede ba akong pumasok? Tanong ko sa kay Martin. Pasok ka. Narinig ko ang boses niya. Oo, Claire. Sabi niya habang nakatingin sa akin, habang papasok ako sa opisina niya. I checked through this file. It will need few correction. Dapat ko bang pag-usapan ito sa iyo ngayon? Busy ako ngayon.
How about after work we discuss this over dinner? Don't worry. Magbabayad ako ng overtime. Iminungkahi niya. Pero ngayong gabi ang date nila ni Max. Alam kong babayaran mo ako sa overtime gaya ng lagi. Pero ngayong gabi, hindi ko magagawa. May mga plano ako. Pasensya na. Plano? Kanino? Tumingala siya sa akin. Sa tingin ko ay wala sa iyo iyon. Mahina kong sabi. It is. Because I want you to be present with me for work purpose. And you say you have got plans. I need to know your plans. Medyo napasigaw siya at tumayo sa upuan niya. Look, still. Hindi ko na kailangan sabihin sa iyo ang tungkol sa mga plano ko. Claire, tinatanong ko last time. Sino ang kadate mo? Tanong niya na nanggagalit ang mga ngipin. Nakatayo na siya ngayon sa tabi ko. Martin, why do you even care? Hindi mo man lang naalala ang tungkol sa... Napatigil lang ako. Anong pinagsasabi ko? Tatanungin ko sana siya tungkol sa hali. Ano bang iniisip ko? What are you talking about, Claire? Nothing. Look, just let me go. This conversation is going nowhere. Remember what, Claire? Nothing. Don't press it. Lumingon ako para hindi niya makita ang mukha kong nahihiya. Pero nakakalimutan kong tao siya. Lumipat siya sa akin at tumayo sa harap ko. Hinawakan niya ang mga braso ko. Nakatingin ako sa paa ko. Mayroon akong magandang pumps. Claire, anong pinagsasabi mo kanina? Be honest with me. Sabi niya sa mahinahong tono. At doon ako natunaw. Hindi mo man lang ba naalala ang kiss na pinagsaluhan natin? Tumingala ako sa kanya. Sa kabilang banda si Martin. Hindi mo man lang naalala yung kiss? Mahinang sabi ni Claire. Claire, dahan-dahan kong itinaas ang baba niya gamit ang daliri ko. Ano? Tanong niya. Naalala ko ang lahat ng tungkol sa halik. Sabi ko sabay tingin sa mga mata niya. Gawin mo. Mahina niyang tanong. Tila hindi sigurado. Yes, I do. Hindi ko nakalimutan. That kiss meant a lot to me. At sa buong stay ko sa Athens, ikaw lang ang nasa isip ko. Ipinulupot ko ang mga kamay ko sa baywang niya na ikinasara ko ng distansya sa pagitan namin. I'm flattered, Mr. Francisco. Binigyan niya ako ng mapanuksong ngiti. So ibig sabihin, mahalikan na naman kita. Inilagay ko ang isang hibla ng buhok niya sa likod ng tenga niya. Sa tingin ko, oo. Ngumiti siya. Hindi ako nag-aksaya ng oras sa paglapat ng labi ko sa kanya. Para bang huminto ang oras doon. Wala nang iba para sa akin. Kami lang. Pinapakita sa isa't isa ang pangangalaga namin sa isa't isa sa pamamagitan ng halik. Napakalambot ng labi niya sa labi ko. Kaya ko siyang halikan ng tuluyan. Itong babaeng ito ay nababaliw na ako sa kanya. Pagkatapos ng ilang minuto na halikan, ay naghiwalay na kami. Pero nanatili pa rin akong malapit sa kanya. Sa kabilang banda si Claire. Kumakalabog ang puso ko sa buong halik. Nanghina ang mga tuhod ko. Salamat sa Diyos na hawak niya ako. Napakabango niya. Nakaka-hypnotic ang amoy niya. And of course, not to forget the butterflies party on my stomach. What are we, Martin? He looked at me, deeply thinking about something. I will be honest with you. It's not just fun thing with you. I really do care about you. I won't do anything to hurt you, Claire. I get it. But don't you think this, us is wrong? You're my boss.
Hindi ko lang maalis sa isip ko ang bagay na iyon. Wala namang masama, Claire. Magiging katulad din tayo ng ibang nagdi-date. At nagkataon na magkatrabaho din. I smiled at his effort, trying to tell me how this isn't wrong. We don't work together. I work under you. I'm your personal assistant. Claire. Tumingin siya sa akin na nagbabala, na may mapupungay na labi. Okay, but we can't tell about this to anyone, other than your family, friends, and my family, friends. Naiintindihan ko naman na public figure ka, pero ayoko talaga na may mga taong may kamera na umaaligid sa akin. Kapag naglalakad ako sa mga lansangan, ipinaliwanag ko sa kanya ang pag-aalala ko. Naiintindihan kong iyong pag-aalala. Ipinapangako kong walang makakaalam nito, maliban sa ating pamilya at mga kaibigan, hanggat hindi ka nakakasiguro. At sisiguraduhin ko din na walang paparazzi na papalapit sa iyo. Sabi niya, sabay marahang halik sa noo. Ito ang isang una. Nakayakap kami sa isa't isa. Naglalaan ng oras para maramdaman ang katawan ng isa't isa. Ang pag-aalaga, ang init, at bigla kong naalala. Oh my God! Humiwalay ako sa kanya at hinimas ang aking noo. What? Ano iyon? Nag-aalalang tumingin sa akin si Martin. I had a date with Max tonight. Like right now. May date ka? Seryoso ka? Naguguluhan siya. I thought, you didn't remember the keys. Or you regret the keys. So I said yes to Max for a dinner date tonight. Kanina pa ni ako tinatanong. I say slowly taking judgment about when he's gonna burst. What? You thought like that? And who the hell is Max? He nearly shouted the last part. Nagtatrabaho siya sa kumpanya mo. Well, to start with, whoever this guy is fired. You are not going to date with him or anyone other than me from now on. Is that clear? Seryoso at galit na sabi niya. Martin, I can agree on the second part, but you can't fire Max. When he asked me out, he didn't know. He is innocent. You will not fire him, okay? Claire, why do you have to talk good about him? He is not your boyfriend. I am your boyfriend. I don't want any man near you, knowing he wants to date you. Nakapout na sabi ni Martin. Martin, you can't trust me? Though Max wants to go out with me, pero ayoko. I want to date you, not him. Gets mo ba? Fine. I won't fire him. Pero kung lalapit siya sa iyo at yayain ka niya ulit lumabas, tatanggalin ko siya. Umirap siya sa akin. Okay. Now tell him na hindi na ako makakapunta sa dinner kasama siya. At nilabas ko ang phone ko. Pagkatapos nito, ay hahatid na kita sa inyong tahanan. Okay. Binigyan ko siya ng halik sa pisngi. Idadial ko na sana ang number ni Max. Nang hinila ako pabalik ni Martin, nabangga ko ang dibdib niya. Parang bumalik siya sa pagkakayakap sa akin. Itinapat niya ang mukha niya sa liig ko. Nilagay niya ang malalambot na halik sa liig ko. Martin, pabulong na sabi ko sa kanya. Ano, Claire? Anong ginagawa mo? I'm just kissing my girl. My girl said. Shivers through my whole body. Why did he have to say that? My girl? Yes, you are my girl. He gave me lingering kiss on my lips. How I'm going to handle this sexy, hot, handsome, and caring man? Sabi ko sa aking sarili.
At dito na po nagtatapos ang part 11 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.